Kinuha ko yung dalawang stag na nakakulong sa fly pen dahil napahabi dati. Ngayon itatali ko na ulit sila. Mahigit 1 buwan na silang nakakulong kaya ayan ang palong nakataklob na pala sa mata. Sasanayin ko muna sila sa talian ngayon kaya lalagyan ko sila ng scratch pen habang nakatali para hindi manibago at maglulundag ulit. Baka mapilay na naman. Ito namang isa ay napahabid ang kanyang binti sa talian habang nasa farm ako. Kaya pagdating ko nakita ko na lang may sugat na ang binti. Kaya mas matagal na ito sa talian. Ayan, nakataklob na rin ang palong sa mata. At yung kanyang binti may peklat na lang. Wala na yung malaking sugat. Maliit na peklat na lang. Pero hindi ko pa rin siya pwedeng talian dyan sa kanan dahil baka manariwa yung peklat. Kaya sa kaliwa ko muna siya tatalian at kagaya dun sa isang manok ay ilalagay ko din siya sa scratch pen habang nakatali para hindi maglulundag sa talian at baka mapilay na naman. Nilagyan ko rin ng bubong para hindi mainitan. Ayan, medyo matagal yan sa fly pen at nagkasugat ang paa. Sasanayin ko ulit muna kaya naka-scratch pen yan. Mamayang gabi lang sila ihahapon. Tapos pag umaga, scratch pen ulit. Tatapyasan ko din ang palong nito. Kakataklob sa mata. Ito nasanay na dito sa bintana umapon. Yan yung tinapyasan ko ang palong. Ito namang isa ay talagang nakataklob sa mata niya ang palong. Ayan, hindi niya na malaya, nasa tabi na niya ako. Medyo mailap yung manok na yan. Hindi gumalaw dun sa pwesto niya. Akala niya ay walang tao. Kaya nung nalaman niyang andun ako, ayun, gumalaw na siya. Ayun. Yan, ito naman yung isa. Sanay na talaga sa tali. Maganda ang palong nito. Hindi nakataklob sa mata niya. After 2 days, hindi ko na sila in-scratch pen. Hindi na sila maligalig dito. Sasanay na. Nilalagyan ko lang ng harang na scratch pen para hindi sila mag-abutan ng katabi niyang manok. Dahil hindi pa sanay, nag-aabutan. Bukas ang makalawa ay tatapyasin ko ang palong nito. Ito yung dating tinapyasan ko. Medyo mayabang-yabang na ito. Ito yung mailap sa fly pen pero pagdating dito mukhang maamo. Kaya natatakpan ng palong yung mata niya. Kaya tatapyasin ko rin ang palong nito. Ito naman yung isa. Mayabang na. After 3 days ay tinapyasan ko na nga ang palong ng stag. Ang aking anak ang tagahawak ng manok. Yan ang anak ng sabungero na hindi mahilig sa manok. Kahit hindi marunong humawak ng manok ang aking tagahawak, ayan, mukhang okay naman ang pagtapyas ko sa palong ng manok. Ayan, mukhang successful naman ang pagtapyas ko. Ayan, mukhang successful din ang pagtapyas ko sa isang stag. After pungusan, mukhang yumabang na itong isang ito. Gaabutan sila nung katabi niyang manok. Kaya iiksyan ko ang tali. Ayan na siya. Hindi na natatakpan ng palong ang mata. Ayan, hindi na sila makakapag-abutan. Ito namang isa, ayan, nakakahapon ng nakikita na niya yung hapunan. Taklob na taklob kasi ang mata nito siguro kaya hindi niya nakikita yung hapunan. Ayan, parehas kong iniksian ang tali para hindi mag-abutan. Ayan. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye.